Sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Kung pakinggan ang mga kwento ng ating mga magulang at lolo't lola, tila napakalayo na ng kanilang naranasang buhay kumpara sa kasalukuyan. Dati, ang maliit na halaga ng pera ay sapat na upang makabili ng maraming pagkain at matustusan ng pang-araw-araw na pangailangan sa isang pamilya. Sa kasalukuyan, kahit ang malaking halaga ng pera ay tila kulang pa rin upang matugunan ng mga gastusin. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang malinaw na epekto ng inflation o ang patuloy na nagpababa ng halaga ng pera habang tumataas ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Bukod dito, may iba pang salik tulad ng pagtaas ng gastos sa produksyon, kakulangan ng supply, paglaki ng populasyon at mga pandaigdigang pangyayari na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Isa sa pinakamahalagang pagkain ng mga Pilipino ay ang bigas na hindi nawawala sa hapagkainan ng bawat pamilya. Noong dekada 70 hanggang 80, ang presyo ng bigas ay nasa piso hanggang 3 piso lamang kada kilo. Kaya't kahit ang mahirap na pamilya ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw ng kanin. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay umaabot na sa 40 hanggang 60 piso o higit pa. Ang malaking pagtaas nito ay dulot ng kakulangan ng produksyon dahil sa limitadong lupang sakahan, epekto ng mga bagyo at tagtuyot, at pagtaas ng presyo ng mga input tulad ng abono at pestisidyo. Dagdag pa rito, umaasa ang bansa sa pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa, kaya't naapektuhan din ang presyo nito ng pandaigdigang merkado. Ang mga delata, lalo ng mga sardinas, ay isa sa mga pinakapopular na pagkain ng mga Pilipino dahil sa pagiging mura, madaling ihanda at matagal ang shelf life nito kahit hindi nakaref. Noong dekada 70, ang sardinas ay mabibili lamang sa halagang 50 sentimos hanggang piso bawat lata. Kaya't ito'y madalas na ulam ng mga pamilyang kapos sa budget. Sa panahong iyon, kahit maliit na halaga ng pera ay sapat na upang makabili ng ilang lata na maaaring pagsaluhan ng buong pamilya. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay umaabot na sa 20 hanggang 50 piso o higit pa depende sa brand at laki ng lata. Ang pagtaas ng presyo nito ay dulot ng pagmahal ng hilaw na materyales tulad ng isda o lata, pati na rin ang pagtaas ng gastos sa paggawa, transportasyon at enerhiya. Bukod dito, ang pagbabago sa klima tulad ng pag-init ng dagat at ang labis na pangisda ay nakaapekto rin sa dami ng huli ng isda. Dahil dito, mas nagiging limitado ang supply at tumataas ang presyo sa merkado. Kaya't ang dating pangkaraniwang ulam ay naging mas mahal sa paglipas ng panahon. Ang asukal ay isa ring mahalagang sangkap sa maraming pagkain at inumin ng mga Pilipino, mula sa kape hanggang sa mga panghimagas. Noong dekada 70, ito'y nagkakahalaga lamang ng 2 hanggang 4 na piso kada kilo, kaya't hindi ito gaanong iniintindi sa gastusin ng pamilya. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay umaabot na sa 70 hanggang 100 piso o higit pa at minsan ay nagiging mas mahal pa sa ilang panahon ng kakulangan ng supply. Ang pagtaas ng presyo ay dulot ng kakulangan sa produksyon ng tubo, problema sa mga asukarera at pagtaas ng demand sa loob at labas ng bansa. Dagdag pa rito, ang mga pagbabago sa patakaran ng importasyon at distribution ay nagkakaroon din ng epekto sa presyo nito. May mga pagkakataon din na nagkakaroon ng krisis sa supply, kung saan nagkakaroon ng panic buying at hoarding na lalo pang nagpapatas ng presyo sa merkado. Ang mantika ay mahalaga sa pagluluto ng iba't ibang putahe, mula sa simpleng pritong itlog hanggang sa mas komplikadong ulam. Noong dekada 70, ito'y mabibili lamang sa halagang 3 hanggang 5 piso kada litro, kaya't hindi ito gaanong pinoproblema ng mga mamimili. Sa kasulukuyan, ang presyo nito ay umaabot na sa 120 hanggang 180 piso kada litro, na isang malaking pagtaas kumpara noon. Ang pagtaas na ito ay dulot ng pagmahal ng coconut oil at palm oil na pangunahing sangkap sa paggawa ng mantika. Bukod dito, ang pagtaas ng gastos sa produksyon, packaging at transportasyon ay nag-ambag din sa pagmahal nito. Dahil dito, napipilitan ng ilang pamilya at na magtipid sa paggamit ng mantika o maghanap ng alternatibong paraan ng pagluluto. Ang gasolina ay may napakalaking epekto sa ekonomiya dahil ito ang pangunahing ginagamit sa transportasyon ng mga tao at produkto. Noong dekada 90, ang presyo nito ay nasa 10 hanggang 20 piso lamang kada litro, kaya't mas murang pamasahe at mas mababa ang gasto sa paghahatid ng mga produkto sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan, ito ay umaabot na sa 60 hanggang 80 piso o higit pa kada litro at minsan ay mas mataas pa depende sa galaw ng pandaigdigang merkado. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay dulot ng pandaigdigang presyo ng langis, geopolitical na tensyon at pagbabago sa supply at demand. Dahil dito, nagkaroon ng domino effect kung saan tumataas din ang presyo ng iba't ibang bilihin dahil sa mas mahal na gastos ng transportasyon at produksyon.
Ang gulunggong na dating tinatawag na isda ng masa ay isa ring malinaw na halimbawa ng produktong lubhang nagmahal sa paglipas ng panahon. Noong dekada 70, ito'y mabibili sa halagang 2 hanggang 5 piso kada kilo, kaya ito ay karaniwang ulam ng maraming Pilipino, lalo na mga pamilyang may limitadong kita. Dahil sa murang halaga nito, madalas itong piniprito o ginagawang sabaw at sapat na upang mapakain ang buong pamilya. Sa kasulukuyan, ang presyo nito ay umaabot na sa 150 hanggang 300 piso kada kilo na halos hindi na kayang bilhin ng ilan sa regular na batayan. Ang pagtaas ng presyo nito ay dulot ng iba't ibang salik tulad ng kakulangan sa huli ng isda dahil sa overfishing, pagtaas ng demand dahil sa paglaki ng populasyon, at epekto ng climate change sa karagatan na nagdudulot ng pagbabago sa galaw at dami ng isda. Bukod dito, ang pagtaas ng gasto sa pangisda lalo na sa presyo ng gasolina para sa bangka, yelo para sa pagpepreserba at iba pang mga kagamitan ay direktang nakakaapekto sa presyo nito sa merkado. Dahil dito, ang dating itinuturing na ulam ng masa ay unti-unting nagiging isang pagkaing hindi naabot kaya ng lahat. Ang tubig ay isang pangunahing pangailangan ng bawat tao at dati halos libre o minimal lamang ang bayad, lalo na sa mga probinsya kung saan may sariling balon, poso o likas na pinagkukunan ng tubig tulad ng bukal at ilog. Sa mga panahong iyon, hindi gaanong iniintindi ang gasto sa tubig dahil ito ay madaling makuha at hindi nangangailangan ng malaking bayarin. Sa kasalukuyan, ang bayarin sa tubig ay umaabot sa daan-daang piso kada buwan lalo na sa mga urban na lugar kung saan umaasa ang mga tao sa water utility companies. Ang pagtaas ng gastusin sa tubig ay dulot ng privatization ng water services, pagtaas ng gasto sa maintenance at pagpapalawak ng mga pasilidad, at ang patuloy na pagtaas ng demand dahil sa paglaki ng populasyon. Bukod dito, ang kakulangan sa malinis at na pinagkukunan ng tubig at ang epekto ng polusyon ay nagiging dahilan din ng pagtaas ng gasto sa pagpoproseso nito. Dahil dito, tubig na dati itinuturing na isang likas at madaling makuha na yaman ay naging isa ng mahalagang gastusin na kailangang paglaanan ng sapat na budget sa bawat tahanan. Ang kuryente ay dati ring mura at hindi gaanong iniintindi ng mga mamamayan pagdating sa buwan ng gastusin. Noong dekada 80, ang singil sa kuryente ay mas mababa pa sa piso kada kilowatt hour. Kaya't kahit madalas gamitin ang ilaw, radyo o telebisyon ay hindi gaanong mabigat sa bulsa. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay umaabot na sa 10 hanggang 13 piso kada kilowatt hour na itinuturing na isa sa mga pinakamataas sa rehiyon ng Asya. Ang pagtaas na ito ay dulot ng iba't ibang salik tulad ng pag-angkat ng fuel na ginagamit sa paglikha ng kuryente, kakulangan sa sapat na lokal na pagkukunan ng enerhiya, at pagtaas ng gastos sa operasyon at maintenance ng mga power plant. Dagdag pa rito, ang bayarin sa transmission at distribution ay nagdaragdag din sa kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, maraming pamilya ang napipilitang magtipid sa paggamit ng kuryente tulad ng pagbawas sa oras ng paggamit ng appliances o paggamit ng mas efficient na kagamitan. Ang itlog ay isa sa pinakamurang mapagkukunan ng protina noon at madalas na alternatibo sa mas mahal na karne. Dati mas mababa sa piso ang bawat piraso kaya't kayang-kayang bumili ng marami kahit maliit lamang ang budget ng isang pamilya. Sa kasalukuyan, ito ay maabot na sa 7 hanggang 10 piso bawat isa at minsan ay mas mataas pa depende sa supply at size. Ang pagtaas sa presyo nito ay dulot ng pagmahal ng feeds ng manok tulad ng mga mais at soybeans na kadalasang inaangkat mula sa ibang bansa. Bukod dito, ang pagtaas ng gasto sa produksyon kabilang ang kuryente, tubig at pasahod sa mga manggagawa ay nakakaapekto rin sa presyo nito. May mga pagkakataon din na ang pagkalat ng sakit sa poultry industry nagdudulot ng kakulangan sa supply na lalo pang nagpapataas ng presyo. Ang pamasahe sa jeep ay dati 50 sentimo hanggang piso lamang. Kaya't kahit ang mga estudyante at manggagawa ay kayang mag-commute araw-araw nang hindi masyadong iniintindi ang gastos. Sa kasalukuyan, ang minimum fare ay nasa 12 hanggang 15 piso o higit pa at patuloy pang tumataas depende sa sitwasyon ng ekonomiya. Ang pagtaas na ito ay dulot ng pagtaas ng presyo ng gasolina pati na rin ang pagtaas ng gasto sa maintenance ng mga sakyang tulad ng piyesa at pagkukumpuni. Bukod dito, ang modernisasyon ng transportasyon ay nagdadagdag din sa gastusin ng mga operator na kalaunan ay ipinapasa sa mga pasahero. Ang ticket sa sinehan ay dati 5 piso hanggang 10 piso lamang. Kaya't isa ito sa mga pinakapaboritong libangan ng mga Pilipino, lalo na tuwing weekend o bakasyon. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay umaabot na sa 250 piso hanggang 400 piso depende sa sinehan at uri ng pelikula. Ang pagtaas ng presyo ay dulot ng modernisasyon ng mga sinehan, paggamit ng digital technology at pagtaas ng operational costs tulad ng renta, kuryente at pasahod sa mga empleyado. Dahil dito, ang panonood ng sine hindi na gaanong abot kaya para sa lahat at madalas ay tinuturing bilang isang espesyal na okasyon kaysa sa regular na libangan.
Ang instant noodles ay dati piso hanggang 2 piso lamang at isa sa mga pinakamurang pagkain para sa mga estudyante at manggagawa. Dahil sa mura at madaling ihanda, ito ay naging popular sa alternatibo sa mas mahal na pagkain. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay umaabot na sa 15 hanggang 25 piso bawat pack. Ang pagtaas nito ay dulot ng pagmahal ng harina, na pangunahing sangkap nito pati na rin ang packaging material sa transportasyon. Bukod dito, ang pagtaas ng presyo ng langis na ginagamit sa pagpoproseso nito ay nakakaapekto rin sa kabuuang gastos. Dahil dito, kahit ang simpleng pagkain na ito ay nagiging mas mahal na rin sa paglipas ng panahon. Ang pandesal na dati 50 sentimo bawat isa ay ngayon 2 hanggang 3 piso na kung minsan ay umaabot pa sa 5 piso kada piraso, lalo na kung mas malaki o mas mataas ang kalidad. Ang gatas na dati 5 piso hanggang 10 piso bawat lata ay ngayon ay umaabot na sa higit 80 hanggang 100 piso na dulot ng pag-angkat nito mula sa ibang bansa at pagtaas ng gastos sa produksyon. Ang kape na dati piso bawat sachet ngayon ay 10 hanggang 15 piso na naapektuhan ng pandaigdigang presyo ng kape at gastos ng packaging. Dagdag pa rito, pati ang mga gulay tulad ng sibuyas at bawang ay tumaas na rin ng presyo. May mga pagkakataon ng sibuyas ay umaabot sa higit 500 piso kada kilo na dati nasa 20 hanggang 30 pesos lamang. Ang karne ng baboy at manok ay tumaas din dahil sa mga sakit sa hayop at pagtaas ng gasto sa produksyon. Sa kabuuan, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang patuloy na hamon sa mga Pilipino. Habang ang kita ng marami ay hindi gaanong tumataas, ang gastusin ay patuloy na lumalaki. Dahil dito, mahalaga ang pagiging matipid, matalino sa paggastos at ang pagkakaroon ng maayos na pamamahala sa ekonomiya ng bansa. Sa ganitong paraan, may iwasan ang labis na paghihirap at mapapanatili ang sapat na pamumuhay sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.